Kami ay gising na gising sapagkat the good news is sinalubong po natin sa airport kagabi. Of course, kasama natin Pastor Chris, si Brother Jerome. No? At sinalubong natin ang ating mga missionary from the US and they are here. Hindi pa dito sa Terni pero nasa Roma na sila. And they will be coming here on Wednesday night. Okay? Then Thursday ay magsisimula na to meet them. Meron tayong okay, from Thursday, Friday, ayan, nandito, buong maghapon tayo. Para magkakilala muna tayo and then of course decoration ng ating sa BBA. So Thursday and Friday, then Saturday, they will go to, I believe, Banyoregio. And then, tawag doon, Youth Revival ang magaganap sa hapon ng Sabado. Yun po ang schedule natin this week. Amen? At 12 po sila, plus Ma'am Marichelle will be 13. And, amen? At talaga po na pinagpala tayo, no? Because they bring the materials and they bring yung mga gamit at nariyan na yung ibang mga maleta na nasa atin. At salamat no sa pamumuno ni Pastor Josh. Today ay ang ibangan natin ay nasa Ancona at nasa Viterbo. So yung mga wala, they are on the mission. And to God be the glory na na-expose na talaga yung ating mga kapatid sa mission at sa Diyos po ang kapurihan. Today ay kanina may pinaawit dito. Napansin niyo ba yung sinabi na miraculous, supernatural, all authority. Yung mga words na yon ay nakapaloob sa pag-aaral natin ngayong umagang ito. Amen? Who wants to experience miracle today? Amen? Parang mahina. Who wants to experience miracle today? Amen? Hallelujah. If you want to experience miracle today, amen, listen to the word of God. I'll be telling a story to you this morning na kung saan isang himala ang nakapaloob dito. Pero yung prinsipyo ng himala, okay, sometimes nakafocus tayo doon pero merong principles behind na mas kailangan natin maunawaan at yun ang ipipresent natin ngayong umagang ito. At to give you an idea, amen, you will be experiencing today, okay, hearing and experiencing the miracle, what we so-called a net-breaking, okay, boat-sinking miracle na ginawa ng ating Panginoon. So you have now the idea. So inaayahan ko lahat na tumayo at tayo ay makipagbukas sa libro ng Lucas, chapter 5, verses 1 to 11. Kung ang ating media ay ready sa Tagalog natin basahin and then mamaya na lang tayo sa English. Then magsalitan tayo ng pagbabasa para alam na natin yung narrative ng ating pag-aaralan mamaya. At ito ay isa sa mga account na kung saan ang konteksto nito ay patungkol sa pagtawag sa mga unang alagad ng ating Panginoon o yung mga disipulo, mga naunang disipulo. Pero dito po ay meron nangyaring isang himala at yun ang pag-uusapan natin sa umagang ito. So kung ready na ang media, mauna muna ang mga kalalakihan and then sunod ang mga kababaihan at salita na po tayo sa pagbasa. Okay? So isang araw mga kalalakihan, okay? Ready? Isang araw, nakatayo si Jesus at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. Mga kababaihan, verse 2. Verse 3, mga kalalakihan uli. Verse 4, mga kababaihan uli.
Verse 5, mga kalalakihan. Verse 6, mga kababaihan. Verse 7, ano nangyari? Kaya kinawayan nila ang kanila makasama. Verse 8, then verse 9, verse 10, verse 11, sabay-sabay na tayo. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pagkabasa ng iyong salita. Biyaan, Panginoon, kami ng kaunawaan at ang gamitin na mga iyong likod bilang instrumento mo na mensahe sa kalagitnaan namin. At Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So batiin natin yung ating katabi. God bless you. Amen. And release love. I love you with the love of the Lord. Amen. Very, very familiar tayo sa kwento na ito. At matanong ko muna, sino rito yung mga mangingisda o mga nasa tabing dagat? Amen. Kasi po kami sa Tarlac, bulubundukin. So, ang nasa amin ay mga ilog, okay? Pero sa mga dagat, of course, sa south ay maraming karagatan at kayo ay mas makarirelate dito. Amen? Kaya ngayong umagang ito, of course, meron na pero ang prinsipyo dito, kung maririnig natin, this is what we so-called the boat sinking, the net breaking and boat sinking miracle Jesus did dito sa pangyayaring ito. Pero ngayong umagang ito, pinamagatan ko ito, When the Nets Breaks and the Boats Overflow. Yan po yung title na pag-uralan natin ngayong umaga ito. And of course, nilagyan natin yan ng Trusting Jesus for Abundant Provision. Amen? Dito makita natin ano nga ba talaga yung naging himala dito at ano nga ba ang prinsipyong nakapaloob dito. Amen? When the nets break and the boats overflow, trusting Jesus, abundant provision. Sino may pangangailangan dito ngayong umagang ito? Ako lang ba? Amen? Taas nga ang kamay. Amen? Kasi, amen, it's a matter of faith. Amen? Hallelujah. Kaya po, pag-usapan natin, meron ako nilagay na kaunti sa introduction dyan, I believe, kung na-type ng media, let us read. At examine natin, no? Okay, ayan. Nilagay nga na ng media. So sabi diyan, most of us have experienced empty net season. Sino rito yung mga nasa empty net season ngayon? Yung parang, walang kayong mga huli sa panahon na ito. Matumal. Amen?
Anong ibig sabihin yun? Sometimes we work diligently, sometimes we pray faithfully, sometimes we do everything we know to do, yet nothing seems to change. Then we wonder if our efforts matter. Naranasan nyo na ba yan na parang ginawa nyo na lahat ng dapat ninyong gawin, pero parang walang nangyayari sa inyong mga kalalagayan at sitwasyon. Ngayong umagang po ito, si Simon Peter, na pagsamahin na natin, okay, si Peter, so si Simon Peter, pagsamahin na natin. Alam niyo po, siya ay nasa kalalagayan nung binasa natin na yan. Si Simon Peter, no, he and his partners had worked all night and caught nothing. They were exhausted, discouraged, and ready to quit. There are professional fishermen. They went through all the night, throwing their nets right there and to the right, to the left. Okay, ginawa na nila. Pero wala silang huli. Okay? Pagod na sila. And of course, ay sumuko na sila at tumigil na sila sa pangingisda. At nabasa nga natin na hinihatak na nila ang mga net nila at ready na silang dumaong. Yan ang mga pangyayari. Pero makita nito, then Jesus stepped into Peter's boat. And dumating si Jesus, sinabi niya, nakiusap siya, pwede ba na ako ay magturo muna gamit ang iyong bangka? At yan ang naganap. Inalaw nila Peter na dumako si Jesucristo doon at mangaral ng salita. At dito nagkaroon ng pagbabago. Amen? Dahil dito makikita natin na si Peter, okay, he just not became a better fisherman as an overview, but because Jesus entered the situation, makikita natin dito. Hindi dahil sa magaling na fisherman, amen, si Peter dito, kaya nangyari yung mga kaganapan, yung kabuuan nangyari. Kung hindi, dumako si Jesus dun sa kalalagayan at sitwasyon. Yan ang nangyari. Jesus stepped in to the situation. Now, the question is, who wants here na mag-step in si Jesus Christ sa inyong mga kalalagayan at sitwasyon? Amen? Then and only then that we can experience the net-breaking miracle and boat-sinking miracle into our life when we allow Jesus Christ to step into our situation. Okay? So pagod na sila. Pero sabi ni Jesus Christ, can I use your boat? Can I step into your boat and use it? Amen? To preach the word. And then nag-agree naman si Peter. At nangyari ang mga pangyayari. So then this story teaches us that when Jesus is present and we trust His word, He transforms our failures into opportunities for His glories. The good thing in this situation, amen, in these messages, that even failures, amen, ay kayang gawin ng Panginoon para maging kalwalhatian niya. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, amen, God can use you for His glory. You are not a failure. Amen? Totoo yun. Sometimes we feel that we failed. Sometimes we feel that we are losers. Sometimes we feel that we meant nothing. But the Lord can use you still, amen, for His glory. At ito yung kalalagayan ni Pedro sa nabasa nating istorya. At tatlong bagay na pag-aralan natin na kung saan, amen, that when you allow Jesus to step into your situation, miracle happens. Do you agree? Amen? So tatlong bagay, that when Jesus, number one, when Jesus speaks, trust His word. Ito yung pag-aralan natin. Makikita natin, Luke 5:4-5, yan yung mga verses natin, that when Jesus speaks, kapag nagsalita ang Panginoon, trust His word. Pagtiwalaan natin yung kanyang mga salita. So baybayin natin ang pag-aaral at makita natin ang mga prinsipyo na ito na naririto. Now, do you hear the word of Jesus? Before I proceed, my question, do you hear the word of Jesus? Do you hear Jesus in your life? Yes or yes? Amen? But how? Okay, sabi niya, Pastor, paano? Sa panahon natin ngayon, Jesus is not present anymore in this land or in this earth. But through His word.
Amen? Kaya narito tayo, now that I am speaking, amen, delivering the word of Jesus Christ, it is Jesus Christ now is speaking to those who are hearing. Amen? Si Jesus ang nakikipag-usap sa atin ngayon sa pamamagitan ng mensahe na ito. Sinabi ni Jesus told Peter, susundan na lang ng media yun sa mga verses, Luke 5:4-5, na sabi niya, put out into deep water and let down the nets for a catch. Basically, humanly speaking, common sense, Lord naman. Amen? Walang sense yung sinasabi mo, we are professional fishermen, wala kaming nahuli magdamag. Tapos ngayon, meron ng araw, amen, gusto mo pa ulit na ihulog ang aming mga lambat. Yan ang kalalagayan. Amen? Nang isda sila magdamag, amen, wala silang nahuli magdamag, at yun na nga, professional fisherman, si Peter. At okay, sabi niya, sa isip-isip siguro nito, at the back of the mind, sino itong taong ito na nagsasabi na kami ay mangisda? Kami, we've been here since birth. Sabihin na natin na gano'n, since birth. Pero sabi niya, yet Peter answered, because you say so, I will let down the nets. Amen? Pero dahil sinabi mo, sige, sabi niya siguro sa isip niya, sige, pagbigyan natin ito. Amen? Wala naman masama, wala naman mangyayari sa isip niya yan. Pero kung makita natin dito, Peter obeyed not because the circumstances changed. Amen? Bakit nag-obey si Peter? Hindi dahil nabago yung kalalagayan sitwasyon ng panahon na yon. Amen? Pero doon pa lamang nakita niya, nabanggit kanina yung kanta, all authority, naramdaman ni Peter na yung nagsasalita has something to him. Amen? That is authority na naramdaman niya, na kaya, sabi niya, he trusted the one who spoke. Naramdaman niya yan, I believe. Kasi he is professional fisherman. And somebody who you do not know, tas magsasalita sa'yo, amen? Ito lang ang pwede natin maisip, that the one who is speaking, amen, has authority. And that authority, naramdaman yun ni Pedro. Kaya sabi niya, sige, sabi niya, ihuhulog ko ang malambat. Yan po ang nangyari. Kaya nga, in terms of faith, sabi niya nun, faith is not believing everything will make sense. Nakakuha niyo ba yon? Ano ba ang definition ng faith? Faith is the evidence of things not seen. Okay? Kaya nga sasabihin dito, no? Yung faith is not believing everything will make sense. Kaya sa pananampalataya natin, because we have senses, at sa pananaw natin, kailangan lahat doon sa senses na yon, thus it should have make sense. Dapat nararamdaman natin, naaamoy natin, nakikita natin, naririnig natin. So lahat ay dapat magkaroon ng sense sa bawat isa. Pero ang pananampalataya ay hindi parating ganon. Amen? Kaya sometimes, amen, yung pananampalataya, okay, masasabi natin na parang si Peter, no? It doesn't make sense. But, amen, doon papasok ang pananampalataya when it seems, okay, it doesn't have sense, but when you believe, amen, amen, to the things unseen, then you can see. So ano nangyari dito? Isa pa na gusto natin ibigay, faith is obeying even when it doesn't make sense. Obey ka na lang. Amen? Kasi kailangan yun na pananampalataya. Pagka hindi mo maunawaan ang mga bagay, amen, doon papasok ang pananampalataya. When you are in difficult situation, amen, doon ba kakarating yung pananampalataya natin? Sometimes, ganito, nagkaroon kami na pag-uusap doon sa, ang ganda doon sa church at the park bago dumating yung mga tao doon. Paano nga daw ba yung pananampalataya at paano natin ito masasabi na mapapalakas ang pananampalataya? Pero sinagot ko lamang doon ang pananampalataya, hindi masabi na lumaki, no? Lumakas ang iyong pananampalataya kung walang testing. Kaya dito no, makikita rin natin dito na yung testing dito, makikita natin yung bunga ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok na ibinigay. Kasi sabing gano'n, ihulog mo at inihulog. Okay? So makikita natin. So now,
Alam niyo po, sometimes may mga gustong gawin ang Panginoon sa atin na mirakulo sa buhay natin, pero meron tayong kailangang ihulog. Meron tayong kailangang ibigay. Meron tayong kailangang i-give up. So ano itong mga bagay? Ilang bagay na binigay ko dito na kailangan natin na magpatawad doon sa mga taong nakasakit sa atin. Forgive someone who hurt us. Yun yung kailangan nating ihulog. Yun yung kailangan obedience na ibigay sa atin. Kasi sa ngayon, wala tayo sa dagat ngayon at ang utos sa atin ng Panginoon ngayon ay ihulog. Pero parahin pa rin, ihulog pa rin natin yun. Pero hindi yung net ang inino doon, but the obedience. Okay, yun yung keyword doon. So ano pa ang pwedeng maging example? If you have not been praying for many months now, you've been silenced, amen, na hindi ka nananalangin, it's about time today, magsimula ka ulit manalangin sa Panginoon. Amen? Ano pa ang mga pwede na hinihingi sa atin ng Panginoon ngayon? Na i-let down natin. Continue serving when we feel unnoticed. Amen? Na sometimes, patawarin nyo na rin kami dahil minsan siguro, ay hindi din namin kayo napapansin. Pero, ngayong umagang ito, in serving the Lord and in His kingdom dito sa lupa, even when you feel unnoticed, continue your ministry to the Lord. Amen? Kailangan po yun. And then, isa pa na nilagay ko dito, step into an opportunity that feels beyond us. Amen? Grab the opportunity. Yan yung sinasabi. Ay, nahihiya ako kasi hindi ako marunong mag-evangelism. Nahihiya ako kasi kulang yung kaalaman ko. Pero dito makikita natin na kapag in-accept natin yung kakulangan natin, pero sumunod pa rin tayo, obedience pa rin yung keyword, amen? Then miracle can happen into your life. Tandaan natin, without obedience dito, na si Peter, na inihulog niya, in spite and despite of the impossibilities and rationalization upon his mind, sumunod pa rin siya. So sabihin natin sa katabi natin, you want miracle? Then obey. Miracle is no problem with the Lord. Walang problema ang miracle sa Panginoon. Ang problema, matigas ang ulo natin. Hindi tayo marunong sumunod. Amen? There is no problem with the Lord doing a miracle in our lives, in your lives, in the lives of anyone here, but He needs your obedience. God needs our obedience for the miracle to happen in our life. So hulog na yung lambat. Amen? Gawin na natin yung pinapagawa. God often works through simple obedience. Totoo yun. Kahit yung sa simpleng pagsunod natin, kikilos ang Panginoon sa atin. Kahit doon sa pinakamaliit na pagsunod natin, amen, sa Panginoon, may value yon. At kaya niyang kumilos at gumala at gumawa ng himala sa inyo sa pamamagitan ng simpleng pagsunod sa pinapautos ng ating Panginoon. Lahat tayo dito ay nagpa-analysis na, tama? Sino rito yung hindi pa nagpa-analysis? Nagpa-blood test, ayan, etc. Sino rito rin napunta rin ng hospital? Okay? At the end nung sino rito yung niresitahan ng gamot? At sino yung umiinom ng gamot? Okay? Pero alam nyo ba kung anong nangyayari doon sa loob ng katawan nyo kapag ininom nyo yung gamot? Hindi, di ba? Kung ano talaga. Pero dahil sinabi nung doktor, na inumin nyo to at makabubuti sa mga may high blood, makabubuti sa matataas ang asukal, yung sobrang sweet. Okay? So, bibigyan kayo pero, alam ba natin yung chemistry na nangyayari sa loob? Hindi. Pero dahil sinabi nung doktor na ito'y makatutulong sa iyo, without why or wherefore, you will going to take that medicine, you will inject that insulin, knowing that it will help you doon sa kalalagayan at sitwasyon mo. Gayon din dito, ay sinasabi dito, likewise dito sa when we obey Christ, okay, it is not because we understand everything He asks, but we trust who He is. Alam niyo po minsan, pag may hiningi sa atin ng Panginoon o may pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi naman natin nauunawaan lahat eh. Amen, humayo ka. Amen. Sabi niya, sumunod ka sa akin, hindi ka iiwan ni pababayaan man, and I will provide for you. Amen? Totoo yun. Pero sometimes, aabot po kayo sa ganito,
na nasa dulo na po kayo, ang gagawin nyo, susunod pa ba kayo? Will you obey the word of God without seeing yung tutungtungan dito? Amen? By natural, if I step, I will fall. Pero dito papasok yung miracle ng Panginoon that when you obey, sigurado ko magkakaroon ng tuntungan dito at hindi ako mahuhulog. Yun po. Hindi mo po, sabihin mo sa katabi mo, hindi mo po kailangan maunawaan lahat ng pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Ang kailangan mo, amen, sunod muna. Okay? Obey muna, obedience. Amen? Because ang kailangan doon is the trust. When we trust God, He can do miracle in your life. Amen? Hahakbang ka ba o hindi? And many times, naranasan na po natin ito na wala ka ng pambayad sa araw ng bukas. Amen? You've been worrying. And then kanina sa exhortation, giving, sabi niya ganyan, it is our protection. Yun na isa sa nabanggit. Lord, wala na kaming kakainin mamaya eh. Amen? Pero you obey dahil nakita mo na tinatawag ka ng Panginoon. And suddenly, miracle happens. Amen? Kaya hindi natin, when we trust someone, amen, hindi mo na tinatanong lahat-lahat kahit hindi mo na unawaan yan. Kaya sa buhay ni Peter dito, because he naramdaman niya yung authority nung nagsasalita at yung authority na yun na-attract si Peter at naramdaman niya that I can trust that person. That's why Peter obey. Kaya balikan natin, ano yung number 1 natin? Sabing ganon, when Jesus speaks, trust His word. Kaya ngayon, alam ko nangungusap ang bawat isa sa atin. Alam ko meron specific situation sa inyo ngayon na pinapangusap ang Panginoon and miracle can happen, amen, if you trust the word of God. Amen? Who wants to experience miracle? Amen? Trust His word. Number 2, na gusto kong ibigay sa kalagitnaan natin that when Jesus provides, who needs provision this morning? Amen? Who needs financial breakthrough this morning? Amen? Who needs financial miracle this morning? I do. Amen? Kayo din. Pero makita natin dito that when Jesus provides, not only yung sakto-sakto. Dito sa pag-aaral natin na ito, when Jesus provide, expects His abundance. Grabe. Hindi yung sakto, hindi lang yung ambon, atik-atik. Amen? Siksik, liglig, umaapaw. Okay? Yung nag-uumapaw na pagpapala, abundance. Kaya makita po natin dito, Luke 5:6-7, alam niyo po, the moment that Peter obey, everything changed. Amen? Okay. So everything changed when Peter obeyed what Jesus told him to do. Amen? At ano yung mga pangyayari na nangyari dito? The catch was so large, maraming nahuli. Sabi, ihulog mo ang lambat mo. So hinulog niya ang kanyang lambat at ano ang nangyari? They catch, not only catch, but their catch was so large that ano ang nangyari? The nets began to break. Yan ang mga nangyari. The boats began to sink. And then partners had to come help. Magdamag, magdamag. Pero dahil nag-obey, magdamag ng isda, walang nahuling isda. And then, sabi niya, cast down the nets. And then he obeyed. Dahil sinabi mo, gagawin ko. So, inilagay niya yung net. Amen? At hinulog yung kanyang yung kanyang net. So, nangyari ang isang miracle. Okay? At ito nga, nakahuli sila ng maraming isda to the point na nasira yung kanilang mga lambat, halos lumubog yung kanilang mga bangka at hindi lamang yung bangka nila ang napuno. Amen? Kaya they need to call others to rescue them and to help them at napuno rin yung bangka nung iba. Kaya nga sinasabi dito that when Jesus provides, expects His abundance. That's why, amen,
When we obey, there will be provision. Amen? And when there will be provision, there will not only provision, but abundance that even your neighbors will be blessed also through the blessing that God has given you. Amen? Yun po yan. Amen? Kaya, sinasabi, hawak natin yung beat. Pero kaya sinasabi natin, hawak natin dapat ang faith. At kapag may faith tayo, marunong tayong mag-obey. At kapag marunong tayong mag-obey, God will provide not only for you, but also for the people around you. Because you are blessed also to bless others. So, amen? To be a blessing to many people around you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, alam mo, kaya ka pinagpapala ng Panginoon. Amen? Para pagpalain rin ang mga taong nasa paligid mo. Ganyan ang abundance. Amen? Yes, Lord. Minsan kasi hindi minsan, kadalasan humihingi tayo ng tulong kapag may pangangailangan tayo. Amen? Sister Bioli, may pangangailangan ako Pwede mo ba akong matulungan? Alam ko kasi doon niya si Lola Bioli, kaya Lola Bioli, baka naman. Okay. Pero baliktarin natin yung kalalagayan at sitwasyon base sa prinsipyo ng Biblia. Kailan ka tumawag, no? Sabing gano'n, no? Tinawagan mo si Lola Bioli. Lola Bioli, sabi niya, kumusta ka? Ninenervyos na tayo pagka kumusta, lalo sa Pilipinas, no? Pero baliktarin natin base sa prinsipyo. Tayo naman ang tumawag para magpala. Yung Lola Bioli, kumusta ka? Amen. Marami kong pagpapala ngayon, magkano ba ang kailangan mo? Ganyan ang nangyari diyan. Amen? Kasi pinagpala sila Simon at Peter, tinawagan nila yung mga karatig na bangka doon na wala ring huli magdamag, na pagod rin, at sila rin ay pinagpala ng pagpapalang pinagkaloob sa pamamagitan ng isang mirakulo na ginawa dahil sa obedience ng isang tao na ang pangalan ay Simon Peter. Obedience, amen, is the key to miracle. Amen? Kaya, baligtarin natin yung sitwasyon ngayon. Amen? Pag ang mga Kristiyano nangumusta, claim mo yan, pagpapala yan. Amen? Baligtarin na natin yung mentality natin ngayon. Sapagkat, amen, we need to be a blessing, amen, to other also. Yan ang nangyari dyan. So, ibig sabihin, si Peter, masaya na siya na magkaroon lang ng huli. Kasi magdamag na siyang pagod. Siguro makahuli lang siya ng isang tilapia nung ihulog niya yung baa. Okay na sa kanya yon. Pero, higit pa dun sa inaasahan niya. Yung hindi niya ina-expect, yun ang ipinagkaloob ng Panginoon dun dahil sa kanyang pagsunod. Amen? Ito po ay, syempre, baka mamamagana natin, palawakin natin, ang blessing po ay hindi lamang po tumutukoy sa material abundance. At ito po, pinapakita dito that Scripture shows faithful believers also experience hardship. Makita natin dito na ang pagpapala natin is not only about material things. Pero rin dito pinapakita rin na even yun si Peter, no, kaya makikita natin bakit even yung mga mananampalataya ay merong hardship o naghihirap din o nakakaranas din ng paghihirap. Because, amen, parte yun ng paglago ng kanilang pananampalataya. At si Peter dito, nakita natin na dahil doon sa naranasan niya, amen, hallelujah, napatunayan lamang na ang Diyos ay Diyos na magpupuno. Though we experience hardship, it doesn't mean that God is never limited by our lack. Anong ibig sabihin? Sometimes may kakulangan tayo, pero hindi ibig sabihin nun, ang Diyos natin ay nagkukulang. Kundi may kakulangan tayo para maranasan natin na ang Panginoon ay nagpupuno ng mga kakulangan sa buhay natin. Diyan, nakikita natin diyan sa pag-aaral natin na ito, na yung provision, nabanggit ko kanina, hindi lang material things, hindi lang material abundance ang pinag-uusapan natin, hindi lang financial matter. Nais na din ng Diyos na punuan ka. Sino ditong gusto ng wisdom? God wants to give you wisdom also and bless you. Strength, lakas. Ayan. Yan ang mga pagpapala. Peace, yung kapayapaan. Hindi lang fish, kundi peace din. Okay. At gusto rin niya kayong bigyan ng
Phase 1, Phase 2, ibig sabihin mga tahanan, no? Mga Phase 1, Phase 2, yung Phase 1, Phase 2 yon sa mga subdivision yon. Okay, so yan ang mga package na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Of course, He also wants us to have spiritual growth or tangible needs met at the right time. Sino rito, ito yung masarap na experience na wala ka ng pambayad sa buleta mo. And then pagbukas mo ng bank account mo, amen, biglang may pumasok na pera out of nowhere. Sino nang nakaranas nun? I know, meron nakaranas sa kalagitnaan natin. Amen? At nabayaran. Yun yung mga magagandang experience. At the very right moment of your need, darating. Kaya yun yung nagpapatunay, God is never late. He is always on time. Amen? Hindi talaga tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Kaya dito, no, God's resources always exceed our resources. Makita natin yung isang kanta, dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Okay? Kasi, amen, iba ang resources ng Panginoon doon sa resources natin. Iba ang mathematics ng heaven sa mathematics ng mundo. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, I will provide for you. All we have to do is to trust. Amen? And listen to the voice and obey, then miracle will happen in our life. Because God's resources, hindi mo pwedeng itapat yan sa man o human kind of resources. Kasi tayo nawawalan, kasi tayo naubusan. Pero sabi ng Panginoon, and my God shall supply all my needs. Amen. According to His what? His riches and glory. Through whom? Through Christ Jesus. Amen. Sino may mga Kristo dito? Pumalakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Now, our greatest limitation is never God's ability. Yun yung sinasabi natin kanina. Walang problema sa miracle sa Panginoon. Walang problema sa himala sa Panginoon. Walang problema na magpagaling ang Panginoon. Walang problema na mag-restore ang Panginoon. Pero ano po ang ibig sabihin nito? Amen? Ang nagiging limitation is on our side. Amen? Because the Lord we serve doesn't have limit. Amen? We should never question the ability of God that we serve. Kinawit din natin kanina yan, Jehovah Rapha, the God who heals. Jehovah Jireh, the God who provides. It's not about the ability ang question. Amen? The question is, will you obey? Amen? Will you obey? Amen? Kaya po mga kapatid, the same Savior who filled empty nets is able to supply every need according to His perfect wisdom. Yung pong gumawa ng himala na napuno yung lambat ng hinulog is still the same God na pinaglilingkuran natin even sa panahon ngayon na kayang gumawa ng himala sa bawat isa sa atin. Amen? Pero, amen? Yes, Lord. Kaya sabi din, no, yung kinwestiyon ng tatay sa Panginoon, if you can, yung pagagalingin yung kanyang anak. Sometimes tayo yung tatay doon eh. Lord, kung kaya mo akong pagpalain. Lord, kung kaya mo akong pagalingin. Lord, kung kaya mo akong i-restore. But Jesus replied to the Father and He's replying to each and every one of us who question God, I can if you can. If you can trust me, if you can obey my word, if you can obey my instruction, then I can. I can be a Jehovah Rapha to you right now and heal your diseases and sicknesses. I can provide for you. I can provide miracles for you. Amen. Hallelujah. I will be Jehovah Shalom, the God of peace to your life. I can because I am. Yan po ang nais na ibigay sa atin ng Panginoon. That when Jesus provides, expects His abundance. Makikita natin nung mga bata tayo, nung bigyan tayo ng, noon alam natin na sa Pilipinas, dahil noon may papel pa, yung mga cents pa noon, yung tama ba, yung 2 peso no, meron ng paper bill noon, no? Yung 2 piso may papel na noon, tama ba? Sa mga ano dito. Anyway, sabihin na natin para safe, yung 5 peso bill,
pag binigyan tayo noon, noong unang panahon, akala natin napakayaman na natin noon. Pero kung tutuusin, no, napakakonti lang ng value noon. Pero pagka naka-receive tayo noon, kapag namamasko tayo noon, especially sa Pilipinas, at tinabutan tayo ng perang papel, feeling natin napakayaman natin. Okay? Pero, amen, higit sa lahat, amen, alam natin na aside doon sa 5, meron 10, meron 20, may 50 bill, may 100 bill, 500 bill, and 1,000 bill. Ganun din, sometimes sa atin. Sometimes, no, akala natin na dahil meron tayong pagpapala, ay talagang yun na lamang. Amen, minsan nakokontento na tayo, but you know what? Mas malaki pa po yung nakaabang na pagpapala doon sa kalangitan sa Ama na pwede nating ibigay. But the key is, are you willing to obey? Amen? Kaya po mga kapatid, obey tayo. Amen? Hallelujah. Now, lastly, when Jesus calls, follow His purpose. Maganda po ito at dito, magnilay-nilay tayo ng kaunti dito. When Jesus calls, follows His purpose. Sometimes napopokus tayo doon sa miracle and there's no wrong with that. Amen? God can do miracles in our life. He is a miracle-working God. Pero makita natin dito at namangha din ako habang inaaral nga ito na tunay. Amen? Merong mas malaki. Mapapansin natin, God is using miracles, amen, para magturo sa atin ng mas malalim na katuruan. At makikita natin dito, kaya ang title nito, hindi naman talaga yung patungkol sa himala, kundi ang pagtawag sa mga unang disipulo ni Kristo. Kaya po, balikan natin that when Jesus calls, follow His purpose. Sa totoo lamang, ang himala dito, hindi yung isda. Hindi yung pagkahuli ng maraming isda. The miracle was not the fish. Amen? After witnessing the miracle, ano nangyari? This is now the real miracle. Peter fell before Jesus and confessed. Nung naramdaman niya that God has authority when He speaks, and then nag-obey siya, and then when he saw the miracle of the fish, eto na ang mas malaking himala. The realization, go away from me, Lord. I am a sinful man. Ito talaga yung mensahe dito. Nung na-realize ni Peter, naramdaman niya yun that the one speaking has authority. That's why he listens. He obey even though he is a professional fisherman. Kaya din tayo minsan, no, kapag ka talagang nakakatakot po din talaga ang maraming alam. Kasi pag marami kang alam, marami kang rationalization. You will rationalize. Amen? You will rationalize things over and over bago ka sumunod. Pero makita natin dito, because Peter realized that the one speaking has authority, then he obeys, and then after his obedience, he saw the miracle at nagkaroon siya ng self-realization dito that the one is speaking to him, amen, at nag-utos sa kanya na ihulog ang lambat ay hindi basta-bastang tao lamang. Kaya, ano yung declaration niya? Go away from me. Lord, I am a simple man. Here, Peter realized that he was standing before someone far greater than what? A miracle worker. Sometimes, ang Panginoon nalilimitahan natin that He is only a miracle working God. Pero dito si Peter, na-realize niya that Jesus, the one who is speaking and commands him to throw the net, that He is more than a miracle worker. Na-realize niya rito na merong kakaiba pa. So then Jesus replied, so of course, nasi-sense ng Panginoon yan, huwag kang matakot. Don't be afraid, Peter. Sabi niya ganon. Don't be afraid. From now on, sabi niya, you will fish for people. Ito na yung malaking parte pa rin. Amen? Ang malaking himala dito is yung masumpungan ng bawat tao na sila ay masalanan. Ma-realize nila na sila ay makasalanan at kailangan nila si Jesus. Amen? Sa kanilang buhay. Pero makita natin dito na si Jesus hindi tumitingin sa kalalagayan mo. Hindi tumitingin doon sa anong mga nagawa mo. Amen? Tumitingin siya doon sa susunod mong hakbangin. Susunod ka ba? Sapagkat ang nais ng Panginoon is i-elevate ka from this position to this position. From being fishermen to being fishers of men.
nais ng Diyos na iangat ang bawat isa sa atin. Amen? Tulad ni Peter na nasumpungan niya yung sarili niya sa harap ng isang banal na Diyos na siya ay makasalanan at hindi siya karapat-dapat. Ngunit ang Panginoon sa hindi ganun ang tingin niya sa kanya. Kaya sinabi niya, huwag kang matakot. Sometimes, natatakot tayo lumapit sa Panginoon kapag nakita natin ang sarili natin sa harapan ng Diyos at nakita natin na talaga tayo ay makasalanan. Sometimes natatakot tayo. But the Lord is telling us this morning, don't be afraid. I will elevate you. I will promote you. Amen? Yan ang nais ng Panginoon. Ganyan ang nangyari kay Peter. Kaya makita natin dito, merong aksyon na ginawa si Peter dito upon hearing what Jesus has told. So, they left the fish. Kita nyo? Sometimes, masaya na tayo kapag merong pagpapala sa atin at merong himalang nangyari sa buhay natin. Pero dito, makikita natin, dahil mas malaki yung nakita nila kaysa sa himala at mas malaki kaysa doon sa mga isda na nahuli nila, iniwan nila yung isda. Naging secondary na lang yung pagpapala at himala sapagkat ang hinabol at sinundan nila is yung gumawa ng himala sa buhay nila doon sa pangyayaring niyo. Sometimes we are focused on the miracle but not the one who do the miracle. Sometimes we focus on the fish, meaning the blessing, nakalimutan na natin the one who bless. Amen? Kaya, makikita na sometimes na-focus tayo dun sa kagalingan, but we forget the one who healed us. Sometimes we forget yung mga bagay na na-focus tayo sa mga bagay na binagpala tayo, pero nakalimutan natin yung tunay na nagpapala sa atin. Sometimes na ipagpasalamat natin na hindi tayo na-aksidente, pero hindi natin napasalamatan yung nag-ingat sa atin, naglayo sa atin sa mga sakuna at aksidente. Ito po ang nangyari. Pinakita dito ni Peter na nung makita niya na si Jesus ay naroon, hindi niya pinansin na. Naging secondary na sa kanya yung isda. Naging secondary na yung himalang nakita niya. Nakita niya, ito sabi niya ay bunga lamang nung taong yon. Yun ang may kagagawan kung bakit ang mga isda ay napunta sa lambat at napuno ang aming mga bangka. Kaya iniwan niya ang mga isda. Amen? Anong ginawa niya? They left the fish, they left the boats, and they what? They followed Jesus Christ. Sa mga buhay natin, walang problema talaga mga kapatid yung pagpapala. Walang problema talaga ang himala sa Panginoon because He is the great I am. What you need right now, He is the great I am. But, mas mabigyan natin ng value, amen, ang Panginoon kaysa sa mga bagay na hinihingi natin. The blessing was temporary. The calling was eternal. Alam niyo yon? Dahil na-realize agad ni Peter, doon sa early part na yon, na there's more than that, nakita niya agad yung calling ng Panginoon. That ang ino-offer ng Panginoon is not only temporary blessing, but eternal calling. Kasi sabi niya, okay, Peter, don't be afraid. From now on, you will be fishers of men. Nakita niya yung pagtawag ng Panginoon sa kanya dito. Amen? Ngayon tinatawag kanya, tinatawag yun sa pangalan niya, hindi ko kayo kayang isa-isahin, but the Lord is calling you right now on your personal name. Tinatawag. Kaya mo bang iwan? It doesn't mean iwan mo yung trabaho, meaning i-priority. Amen? Hindi naman kasi iwan mo yung pamilya. No, it is not that way. Amen? Kundi unahin natin ang Panginoon. Amen. Unahin natin, Panginoon. Kaya nga, seek ye first, the first things principles, 6:33 of Matthew, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ganon, in-apply ni Peter, in-apply niya ang Matthew 6:33 dun sa pagkakataon na yon. Nakita niya nandoon ng maraming pagpapala, naroon ang himala, pero hindi siya nag-focus doon. Nag-focus siya doon sa gumawa ng himala. Amen? At alam niya, hallelujah, na even pa doon sa himalang nasaksihan niya, ay masasaksihan niya kapag sumunod siya kanya. At hindi siya nabigo, marami pang himala, marami pang pangyayari, nasaksihan si Pedro. Amen? Nang sumunod siya kay Kristo. Ngayon mga kapatid, kumusta tayo?
Amen? Hindi ka pinagpala para lumayo ka sa nagpala sa iyo. Pinagpala ka upang magpala ka sa iba at mas lalo kang sumunod sa nagpala. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Hindi dapat maging sagabal ang trabaho mo para paglingkuran ng Panginoon. Hindi dapat maging sagabal ang iyong yaman upang paglingkuran mo ang Panginoon. Hindi dapat maging alibay natin ang mga pagpapalang tinanggap na ating Panginoon upang layuan natin ang pagkatawag ng Panginoon. Because your blessing is temporary, but the calling of God to your life is eternal. Amen? Sapagkat ang tawag ng Panginoon sa iyo, yun ay panghabang buhay. Because the calling of the Lord is irrevocable. Amen? Hallelujah. Kapag tinawag ka ng Panginoon, ay tinawag ka niya sapagkat hindi natin siya pinili, ngunit pinili niya tayo mga kapatid. Kaya dito nakaramdaman agad ni Peter, nakita niya na mas mahalaga yung pagtawag ng Diyos sa kanya kaysa doon sa mga nasaksihan niyang pagpapala, nasaksihan niyang himala sa harapan niya. Amen? Kaya, sometimes God blesses us so that He can redirect us. Ito yung maganda, ito yung pumukaw sa attention ko habang nag-aaral. Totoo yun. Sometimes, redirect us. Pero maging maliwanag that God redirect Peter to Him. Yun ang purpose doon. God blesses Peter to redirect to his calling and to redirect to the Master, which is Jesus. Kaya ayusin natin yung mindset natin, not to redirect us away, but to redirect us going to Jesus Christ. Amen? So, ito po ang naging, mga pangyayari. His greatest gift is not what He places in our hands, but what He accomplishes in our hearts. Let me repeat. His greatest gift is not what He places in our hands, but what He accomplishes in our hearts. Yung mga bagay na natatanggap natin, pagpapala, amen, na material, mawawala yan eh. Pero yung mga pagpapala na ginagawa niya sa ating mga puso, sa ating mga buhay, amen, yaan yung mas mahalaga. Yaan yung nais ng Diyos. Amen? To redirect to your calling, to redirect to God's calling. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Nag-college po tayo lahat. Naranasan natin mag-college, high school entrance exam, NCEE, nung panahon pa yun, tama po ba? National Collegiate Entrance Examination. Pero kapag pumasa tayo doon, masaya tayo doon. Masaya tayo na na-accept yung letter natin sa university. Kapag nag-entrance exam tayo at pumasa tayo. Pero po hindi po doon natatapos ang journey. Because it is not the destination, it is just the beginning. What Peter experienced is just the beginning, it's not his destination. Simula pa lamang yun. Kaya kung ano ang nararanasan mo ngayon sa paglingkod sa Panginoon, it's just the beginning. It is not yet the destination. Because ang destination natin, amen, mas malaki pa ang nais ng Diyos na iparanas sa iyo. Ang destination natin, makita pa, mas makilala pa natin ang Diyos sa mas malalim na kaparaanan. Amen? What God has started you now is not yet your destination. Amen? Hindi pa yan ang destinasyon ng Panginoon sa iyo. Amen? Because, amen, your destination, amen, ay maganda sa Panginoon. The invitation, amen, is, amen, yung invitation natin is finding your new life and purpose. Yun ang nais ng Panginoon. Na makita mo, ano nga bang saysay, bakit ka nabuhay? Ano nga ba ang saysay, bakit ka naririto sa panahon ngayon? Yun ang nais ng Panginoon sa atin ngayon. The miraculous catch was Peter's invitation into something far greater than fishing. Jesus calling him to His kingdom work. Mga kapatid, naranasan mo na ang himala ng Panginoon. Pero tulad ni Peter, naranasan din ang himala ng Panginoon. Simula pa lamang yun na mas makilala natin ang Panginoon na pinagilihan. Kaya, amen, sa anumang kalalagayan na sitwasyon, even tragedies, troubles, amen, parte yan. Nais ng Panginoon to redirect us, amen, to Him para mas makita natin yung destination na nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, Jeremiah 29:11, 70 years in captivity, hindi pa nangyayari, ibinigay yun. Yung verse na yun, pangako kay Jeremiah, para sa mga taga-Israel, sabi niya,
Hindi pa mangyayari yung captivity, pero the Lord, amen, assures, and this is the assurance to each and every one of us today, amen, ito yung nais ng Panginoon sa atin, whatever your situation, amen, papasok pa lamang ang Israel sa captivity to 70 years sa Babylon nung ibigay ito, amen, ibig sabihin magdadanas pa sila ng hirap, but the Lord assure the Israelites, amen, and this is the promise, and this is the promise also that the Lord is giving to us, this is our final destination. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. This is the destination God wants us to be. If you are experiencing, amen, today that you are not prospering, hindi pa yan ang final destination mo. Because the Lord wants you to prosper. Amen? If you are hurting, that is not yet the final destination God wants you to be. Because His promise, He will not harm you. If you're seeing your future dark, gray, it is not yet your final destination. Because God wants you to give hope and a clear future, abundant future. Malaki po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Perhaps your nets feel empty today, but even your efforts seem fruitless, and discouragement has settled in. But the invitation of this passage, of the whole teaching, is not simply to hope for a bigger catch. What is it then? It is then to trust the Savior who stands in the boat with you. Kaya mga kapatid, no, if He speaks, let us obey Him. Then if He provides, let's take Him. And if He calls, we follow Him. Amen? Kaya po mga kapatid, nawa itong mensahe na ito ay maging hamon sa atin mga bagay, maging hamon sa bawat isa sa atin. Na kapag tinawag tayo ng Panginoon, amen, tayo ay maging masunurin sa Panginoon. Na kapag siya ay nagpala sa atin, matuto naman tayong magpasalamat. At kapag sinabi niyang sumunod ka, amen? Pag tinawag ka ng Panginoon, tayo ay sumunod. Amen? Hallelujah. Inayahan ng worship din just to play a background song and we are finished. And then inayahan ko rin na ang lahat tayo ay tumayo. Now, do you want to experience miracle in your life today? Amen? Those three na binanggit natin base doon sa pag-aaral na ito, nais ng Diyos na gumawa ng himala sa buhay mo. Nais ng Diyos na pagpalain ka. Amen? Pero higit sa lahat dito is our obedience. More than blessings and miracles is our grateful heart. Amen? And more than, amen, the material blessing is our spiritual calling from the Lord.